Tensions rising between Thailand and Cambodia, with deadly clashes breaking out along the country's disputed border. Sa pagitan ng Thailand at Cambodia, muling sumiklab ang tensyon. Isang alitan na matagal nang nananahimik, ngayon ay muli na namang naglalagablab. At nitong nakaraang Huwebes, pumutok na ang panibagong bakbakan sa ilang bahagi ng pinagtatalunang hangganan. Hindi ito basta usaping lupa lang. Ito'y may kasamang pambansang galit, politikang umuusok at diplomatikong pagkakahiwalay. Sa video na ito, aalamin natin ang kasaysayan ng sigalot sa hangganan ng Thailand at Cambodia, ang panibagong tensyon na nagpaalab dito, at kung ano ang posibleng mangyari sa mga susunod na araw. Mahigit 800 kilometers ang haba ng lupaing pinaghahatian ng Thailand at Cambodia, at sa likod ng bawat kilometro niyan, may kasaysayang mahigit isang siglo na ang tanda. Pinakagitna ng gulo, ang sinaunang Hindu na templo ng Preah Vihear, isang dambanang nakatayo sa tuktok ng mga bundok ng Dangrek sa mismong gilid ng hangganan. Noong 1904, pumirma ang kaharian ng Siam na ngayoy Thailand ng kasunduan sa mga French na noon ay may kontrol sa Cambodia. Ayon sa kasunduan, ang hangganan ay dapat dumaan sa watershed ng Dangrek Mountains, ibig sabihin pasok sa Thailand ang templo. Pero may twist, ang mismong mapa ay iginuhit ng mga French noong 1907. At sa mapang yon malinaw, nasa Cambodian side ang Preah Vihear. Lumipas ang panahon. Noong 1954 matapos maging malaya ang Cambodia, inagaw ng Thailand ang templo. At syempre, hindi ito pinalampas ng Cambodia. Noong 1959 nagreklamo sila sa International Court of Justice, ICJ. At makalipas ang ilang taon, noong 1962, pinaboran ng ICJ ang Cambodia. Siyam laban sa 3 ang boto, ang templo ay kanila. Pero ang problema, hindi nilinaw ng korte kung kasama ba sa hatol ang paligid ng templo. Napilitang umatras ang Thailand noong 1963. At habang nasasadlak sa digmaang sibil ang Cambodia, pansamantalang lumamig ang issue. Pero pagsapit ng late 1990s, bumalik sa eksena ang templo. Lalo nang sinubukang iparehistro ng Cambodia bilang UNESCO World Heritage Site noong 2008. Umangal ang Thailand. Bakit daw kasama sa aplikasyon ang mga lupang kanila raw? At doon na nagsimula ang panibagong tensyon na nauwi sa armadong sagupaan mula 2008 hanggang 2011. May mga nasawi, may mga sugatan at tumagal pa ng ilang taon ang girian. Dahil dito muling lumapit ang Cambodia sa ICJ noong 2011. At pagdating ng 2013 muling pabor sa kanila ang desisyon. Ang buong tuktok ng bundok kung nasaan ang templo ay kanila nga. Pero muling iniwan ng korte na bukas ang tanong tungkol sa ibang bahagi ng hangganan. Fast forward sa taon nating ngayon, 2025. Noong May 28, muling nagkabakbakan sa isang pinagtatalunang bahagi ng border. Isang sundalong Cambodian ang nasawi. Agad na nagtuturuan ng magkabilang panig kung sino ang unang umatake. At mula roon sumiklab ang matinding damdaming makabayan sa magkabilang bansa. Nagpatong-patong ang epekto. Pansamantalang ipinatigil ang ilang kalakalan sa hangganan. Naputol ang ilang komunikasyon sa pagitan ng dalawang pamahalaan. At higit sa lahat yumanig ang politika sa Thailand. Ang dahilan, isang leak na phone call. Lumabas sa media ang tawag sa pagitan ng Prime Minister ng Thailand na si Paetongtarn Shinawatra at ang de facto na leader ng Cambodia na si Hun Manet. Sa usapan, tila masyadong magalang at sunod-sunuran si Paetongtarn. At nabanggit pa niya ang hindi magandang komento tungkol sa isang Thai Army General. Ang mas nakakagulat, si Hun Manet mismo ang naglabas ng recording. At mula noon sunod-sunod ang banat niya laban sa pamahalaan ng Thailand. Tila tinutulak pa nga ang pagpapababa kay Paetongtarn. Maraming haka-haka kung bakit ginawa ito ni Hun Manet. Posible raw na gusto niyang palakasin ang posisyon nila ng kanyang anak na Prime Minister sa Cambodia. O baka naman nais lang niyang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga isyung panloob sa kanilang bansa. May nagsasabi rin na baka naapektuhan ang industriya ng kasino sa Cambodia dahil pinaplano ng Thailand na gawing legal ang sugal. Anuman ang dahilan, malinaw ang resulta. Lalong lumalim ang bangayan sa pagitan ng dalawang bansa. At bilang tugon, sinabi ng Cambodia na muling dadalhin nila sa ICJ ang kaso tungkol sa mga bahagi ng lupa na hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw kung kanino nga ba talaga. Pero mariing tinutulan ito ng Thailand. Ayon sa kanila, hindi na nila kinikilala ang jurisdiksyon ng ICJ para sa isyong ito. At kung may dapat pag-usapan, dapat daw ay sa pagitan na lang ng dalawang bansa mismo. Pero ngayong linggo lang, lalo pang lumala ang sitwasyon. Noong Miyerkules muling sumiklab ang putukan.
Ayon sa Thailand, may mga landmine daw na itinanim ng Cambodian forces sa isang pinagtatalunang bahagi ng hangganan. Sumabog ito at ikinasugat ng 5 Thai soldiers. Dahil dito, pinaalis ng Thai government ang ambassador ng Cambodia at agad ding binawi ang sariling embahador mula sa Phnom Penh. Sagot naman ng Cambodia, hindi raw sila ang naglagay ng mga minas. Ayon sa kanila, mga lumang pampasabog daw ito na naiwan pa mula sa digmaang sibil ng nakaraan. Kasabay nito, pinalikas din nila ang lahat ng tauhan sa embahada nila sa Bangkok at mula roon sunod-sunod na ang sagupaan sa border. Nagpapalitan ng putok ang dalawang panig, parehong nagtuturo kung sino ang unang umatake. Pero pagsapit ng Huwebes ng umaga, lumala pa ito. Ayon sa Foreign Ministry ng Thailand, nagpakawala raw ang Cambodia ng hindi bababa sa 2 missile papunta sa mga sibilyang lugar. May mga sibilyang sugatan at may mga namatay. Sa galit ng Thailand, agad silang naglabas ng pahayag. Hinihingi nilang ihinto ng Cambodia ang anumang aksyong sumasaklaw sa kanilang soberenya. At hindi lang salita ang naging sagot ng Thailand. Nagpadala sila ng F-16 fighter jets para bombahin ang ilang target na militar sa loob ng Cambodia. Ayon sa Thai Army, matagumpay ang operasyon at wala ni isa mang F-16 na tinamaan habang patuloy pa rin ang putukan sa ilang bahagi ng border. At bandang 3:00 ng hapon, oras sa Thailand, iniulat ng kanilang militar na may 9 na sibilyan na ang nasawi at 14 pa ang sugatan. Ngayon ang tanong ng lahat, saan ito papunta? Maraming eksperto ang naniniwalang posibleng kumalma rin ang sitwasyon, gaya ng mga naunang bangayan noon. Sa dami ng mga insidente sa border sa mga nakaraang taon, kadalasan ay nauuwi rin sa pag-uusap ang lahat. Pero may 2 dahilan kung bakit mas delikado ngayon ang sitwasyon. Una, mas marami na agad ang nabiktima. 9 ang kumpirmadong patay at mahigit 2 ang sugatan. Kung tutuusin, ito na ang pinakamalalang sagupaan sa pagitan ng 2 bansa sa loob ng 1 dekada. Pangalawa, politikal ang laman ng giyera sa Thailand. Dahil sa paglabas ng leaked phone call, nangangailangan ngayon ng Thai government ng matigas na imahe. Hindi nila kayang magpakita ng kahinaan laban sa Cambodia dahil baka gamitin ito ng mga kalaban nila sa politika. Kaya kahit gusto pa nilang makipag-ayos, mahirap itong gawin ngayon, lalo na kung iko-konsidera ng publiko na lumuluhod sila sa kabilang panig. Ito ang dahilan kung bakit mas mahirap ngayon makamit ang ceasefire. Kahit simpleng kompromiso lang ay maaring gamitin laban sa kanila. Sa huli, ang pinakamalaking banta ay ito. Maaring maulit ang nangyari noong early 2011. Isang buong linggo ng putukan, mahigit 20 patay, daan-daan ang sugatan at libu-libong taong lumikas. At may dagdag panganib ngayon. Dating magkaalyado ang 2 pamilyang namumuno, ang angkan ng Hun sa Cambodia at ang pamilyang Shinawatra sa Thailand. Pero ngayon wasak na ang personal na relasyon nila. At dahil dito nawala ang isa sa mga daan para sana maibsan ang tensyon. Isang sigalot na matagal nang kinakalawang, ngayoy muli na namang kumikislap. At habang tumataas ang bilang ng mga sugatan at nasasawi, lalong lumalalim ang sugat sa ugnayan ng 2 bansa. Tanong ng marami, kailan ito titigil? O baka naman, nagsisimula pa lang tayo sa isa na namang madugong kabanata? At ngayong alam mo na yan, ay gusto ko lang i-share sa iyo ang napakagandang video na ito. Ang pamagat ay nasa mga huling araw na po tayo. Paano ko nasabi? Panoorin ng buo ang video na ito at simulan na natin. Nakasaad na sa Biblia ang nangyayari ngayon sa Israel. Nasa mga huling araw na tayo. Alam naman na nating lahat na may hindi magandang nangyayari ngayon sa Israel. At para lubos natin na maunawaan kung ano ang gagampanan na role ng Israel at Jerusalem sa mga huling araw, ay sabay-sabay muna nating buklatin ang scriptures. Lahat ng mga nagaganap ngayon ay nakasaad na yan sa banal na aklat at inaantay na lang maisakatuparan at lahat ng mga tao ay masasaksihan ang mga kaganapan na ito. Kaya naman sa video na ito sisiyasatin natin ang mga kahindik-hindik na kaganapan ngayon sa Israel at ano ang kinalaman nito sa mga huling araw. This is Brian, your voice over to Arvin Polo TV channel at simulan na nga natin ang mahabang kwentuhan. Ang Jerusalem ay ang puso ng 3 pinakamalalaking relihiyon sa mundo at ito rin ang syudad na merong napakadaming kasaysayan. Pero ano ba ang nakasaad sa Biblia tungkol sa Jerusalem?
Ayon sa Zechariah 12, ito ang mensahe ni Yahweh para sa Israel, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa at nagbigay buhay sa tao. Ang Jerusalem ay gagawin kong parang isang mangkok na puno ng alak upang ang sino mang maghangad lumusob dito ay maging parang lasing na susuray-suray. Ang pagkubkob sa Jerusalem ay pagkubkob na rin sa buong Huda. Sa araw na iyon, ang mga bansa ay magkakaisa laban sa Jerusalem, ngunit gagawin ko itong tulad sa isang malaking bato na mahirap galawin. Sino man ang gumalaw nito ay naghahanap ng sakit ng katawan. Tatakutin ko ang kanilang mga kabayo at magugulo ang mga kawal na sakay nito. Babantayan ko ang Huda at bubulagin ang mga kabayo ng kaaway. Dahil dito, sasabihin ng mga taga-Huda na ang lakas ng Jerusalem ay buhat kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang kanilang Diyos. Sa araw na iyon, ang Huda ay gagawin kong parang apoy, natutupok sa kakahuyan at sulo na susunog sa ginapas na palay. Lilipulin niya ang mga karatig bansa at ang Jerusalem naman ay muling titirahan ng mga tao. Ang unang pagtatagumpayin ko ay ang mga sambahayan ng Huda upang ang karangalan ng angkan ni David at ng mga taga-Jerusalem ay hindi humigit sa ibang bayan ng Huda. Sa araw na iyon, palalakasin ko ang mga taga-Jerusalem upang pati ang mga mahihina ay magiging sinlakas ni David. Ang sambahayan ni David ay magiging makapangyarihang tulad ng Diyos, tulad ng anghel ni Yahweh na nanguna sa kanila. At sa araw na iyon, mawawasak ang alinmang bansang mangangahas sumakop sa Jerusalem. Ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Ang sa gayon, kapag pinagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat, ay tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay. Sa araw na iyon, ang iyakan sa Jerusalem ay matutulad sa nangyari noon sa Hadad-rimon sa kapatagan ng Megiddo. Tatangis ang buong lupain, ang bawat sambahayan, ang lahi ni David pati ang kababaihan doon, ang lahi ni Nathan pati ang sambahayan doon, ang lahi ni Levi pati ang kababaihan doon, ang lahi ni Simei pati ang kababaihan doon at ang iba pang lahi pati ang kanilang kababaihan. At ngayon heto pa ang nakakagimbal. Kapag nakita ninyong napapaligiran na ng mga hukbo ang Jerusalem, tandaan ninyo, malapit na ang pagkawasak nito. Ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan, ang mga nasa bayan ay dapat nang lumabas, at ang mga nasa bukid ay huwag nang pumasok sa bayan. Sapagkat iyon ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga sinasabi sa kasulatan. Kawawa ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon dahil magkakaroon ng malaking kapighatian sa lupaing ito at darating ang pagpaparusa ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at ang iba ay dadalhing bihag sa lahat ng bansa. Ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga hentil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa kanila. Ayon sa mga hula sa Zechariah, ang halos lahat ng nasyon ay magsasama-sama at wawasakin nila ang Jerusalem. At pag nangyari ito, dedepensahan ng Diyos ang syudad. At napakahalagang mangyari ito dahil dito na magsisimula ang katapusan. At kasunod nito ang nasa 2 Thessalonians chapter 2 verses 3 to 4. Huwag kayong magpapadaya kaninuman sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng Suwail na itinakda sa kapahamakan. At ito nga ang sinasabing Antikristo. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. At kapag umupo na siya, ito na ang mga magaganap. Makinig kang mabuti. There are 3 books which clearly map out the plan for world domination. The Bible, written by Hebrews, Morals and Dogma, written by Freemason Albert Pike, create an apocalypse that will exhaust and depopulate the masses through deadly designer viruses, global terror, economic disasters, and nuclear war, when the remaining survivors will gladly embrace the promises of a handsome, charismatic new leader who will unveil his plan of hope for eternal world peace. The only way to achieve eternal world peace, he will explain, is to put an end to the 5 causes of war. Secretly, he knows there is only one main cause of wars. The wars caused by his royal ancestors who planned, provoked, financed, and profited from them.
He will sell his peace plan by telling the world that border wars will only end by creating a world without borders. Religious wars will only end by creating one world religion of interfaiths. Economic wars will only end by creating a cashless, debt-free society. Rivalry wars between rulers will only end by creating one world ruler. The tools used for war, from handguns to nuclear bombs, will be eliminated, and one world army will be created, which will guarantee world peace. How will this eternal peace plan be accomplished? Through the United Nations, which is the brainchild of the Committee of 300 Ruling Families. The UN is their vehicle for world government and is located on 18 acres of prime Manhattan land donated by the most visible of the ruling families, the Rockefellers. The UN is a closed organization with no public records or open meetings. U.S. taxpayers have already invested $2 trillion in this world authority. Although most of the people working for the UN are genuinely working for peace, the UN is a godless organization controlled by the Committee of 300. The Queen's husband, Prince Philip, and Evelyn Rothschild have already established an interfaith declaration for the creation of one world religion. What would life be like in this world empire with one world religion, one world army, one world economy, one world court, one world media, one world government, and one world dictator? What the public doesn't know is that Karl Marx's Communist Manifesto and the Russian Constitution have been built into the UN Charter, and that the New World Order will be a communist world order. Peace on earth will be a forced peace in which citizens will have no rights. No right to bear children without approval, no right to travel without authorization, no right to own private property, no right to privacy, no right to bear arms, no right to protest, no right to receive an inheritance, no right to choose an education or a job or even a place of residence, and worst of all, no right to live. The right to live will be based on an individual's rating of usefulness to the royal elite. In this planned world without borders or nations, citizens will be disarmed of all weapons, including handguns, and will have no means to protest, fight, resist, or challenge this one world authority who will control them spiritually, economically, and militarily. Every human being will be electronically tattooed and will become helplessly dependent on this one world authority for all of their most basic needs. The masses will eventually be taught to bow down and worship this one world dictator who will rule the entire world from his eternal throne in Israel. Maraming tao ang hindi nakakaunawa nito. Hindi dapat natin baliwalain ang politika. Lalo na ngayon na malaki ang gagampanang tungkulin ng Jerusalem sa mga huling araw. At ang relasyon ng Israel ngayon sa iba't ibang bansa ay pwede nating ituring bilang eco-biblical prophecies. Oo, tama ka. Pinapakagat lang sila dahil kasama ito sa plano. Dinadahan-dahan lang ang Israel. Pero di nila alam na inihahanda na ang bagong leader na Antikristo na uupo sa kanyang trono. Ang mga alingaw-ngaw ng mga gera ngayon ay mapapalitan niya ng kapayapaan kapag umupo na ang Antikristo at ang uupong ito ay pagkakaisahin ang mundo. Gagamitin niya ang iba't ibang social media platforms para manlinlang ng mga tao. Papaniwalain niya na siya ang Diyos at magsasagawa siya ng iba't ibang kababalaghan para mapasunod niya ang mga tao. Ngayon, panoorin mo naman ngayon ang nakakapangilabot na paliwanag nila sa Antikristo. The world leader will be the most popular man that has ever walked the planet Earth. He will be embraced by the whole world as the man of the hour. He's going to bring an apparent peace. He will rise as a finance man, a peacemaker, but emerges as the most powerful dictator that the world has ever seen. He will be a dynamic, mesmerizing public speaker. Apparently, this is the way he will literally sway the world. And it talks about him winning the hearts of the world, not just taking power over them, but he wins their hearts. He convinces them that he is the one who can bring world peace and prosperity and security. He's a convincer. He's able to persuade people like no one ever has before
The Bible also speaks of him as having supernatural power, doing signs and wonders. He's going to be a very convincing act. He's going to be the most attractive leader. There's a tendency, because of our spiritual orientation, to paint him in evil colors, and that is certainly valid, but it won't be apparent to the secular world. He is going to be the peacemaker. He's going to solve problems that no one has been able to solve to date, and as such will be embraced by the general population. He will be a media man's dream. He's not going to have to shoot his way into power. The people of the world, disillusioned with disorder and bankruptcy and all these individual and infectable problems and drive-by shootings and revolutions and the manageable state of world affairs, they will welcome a great world leader, the man with a plan. Every tribe, every tongue, every nation will worship him, not just follow him, but worship him. It speaks of him as being a miracle worker, a person who will appear to be a very good man. In fact, many characteristics of Messiah will be found in him. But I believe that, as Revelation 13 describes, he will be personally indwelt by Satan. He is energized by and the pawn of a final scheme by Satan himself. And it's Satan's attempt to counterfeit the real Messiah in an attempt to thwart God's purpose. This false Messiah is portrayed in Revelation as a rider on a white horse, the first of the 4 horsemen of the apocalypse. His control of the world becomes so complete that no one will be able to buy or sell anything without his mark of 666 in their right hand or on their forehead. Anyone taking his mark is doomed to spend eternity in hell. All who refuse to take his mark, called the mark of the beast, will be hunted down and killed. He will force all people to take a mark, called the mark of the beast, without which no man will be able to buy or sell. This will probably be linked to a global cashless economy, which will be introduced in the wake of some economic calamity. This is not out of the realm of possibility within the very next few years. A strong government then will be able to control every person on the face of the earth. Because when we spend money, they'll know where we spend it. When we receive money, they'll know when we receive it. Every purchase we make is going to be recorded. Cash is gone. Everything is digital. You start to pay for the groceries. Your number comes up. The lady or the man says, "I'm sorry, but your number's been deactivated." Then you go back to what the Bible says. And he's given power over the money so that people cannot buy, they cannot sell without his mark, without his number, and so on. According to the Bible, these 7 years will be a time of tremendous deception. The world media will promote this global leader and his agenda. During this period, all religions will be considered equal and unite into one compromised worldwide spiritual organization. It's interesting that this coming world leader will apparently be successful at causing a universal one-world religion. That sounds very appealing to the modern mind, but it is directly antithetical to the teachings of Jesus Christ. In order to bring the world together as one, it's going to have to be done with a religion. But I think we have that religion just over the horizon. I think it's going to be an occultic religion. It's going to be a pagan religion. It's going to be a religion that will syncretize all of the other religions of the world. We can naturally presume that he somehow is going to bring together the New Age, Islam, Catholicism, the apostate Christian church, and so forth. There's going to be an integration, not only politically and economically, but ecclesiastically or religiously. A second person referred to as the false prophet will rise to world power within this organization. This false religious leader will coax everyone into giving their allegiance to the Antichrist by performing great miracles. The true believer, those that are God's own, will avoid being deceived only by supernatural means. Jesus says if it were possible, the very elect would be deceived, but fortunately it's not possible. So the elect, that is those that are God's chosen, will be supernaturally protected from the widespread deception on the earth.
This charming world leader's promises of global peace begin to unravel as the other three horsemen of the apocalypse ride across the earth, representing war, famine, and disease, which brings death to 1/4 of the earth's population. Incredibly, the real horrors have yet to begin. Catastrophic earthquakes, destructive meteor showers, and unprecedented natural disasters follow. Although people know these judgments are occurring because of their rebellion against God, they refuse to repent and instead cling even tighter to their false leaders for help. Hail and fire rain down from the sky, causing 1/3 of the earth's vegetation to burn up, 1/3 of the sea creatures to die, and 1/3 of the ships at sea to be destroyed. 1/3 of the fresh water supply becomes poisoned, while the sun, moon, and stars are darkened to 1/3 of their light. In 90 AD, the prophet John saw these future events unfold in a vision from God. He obediently recorded them in the section of the Bible called Revelation. There he describes sadistic creatures not of this earth that come to torment people. Their torture is so bad that people beg to die. As if all this wasn't enough, an army of 200 million kills another 1/3 of the remaining population with fire. During this whole 7-year period of time, there will be earthquakes, volcanic eruptions, tidal waves, natural disasters of every sort, which will produce great devastation throughout the earth. In addition to nuclear warfare and all the horrors that go along with it. There will be plagues, famines, diseases. The Bible says that more than half of the people who will be alive in the earth will die within that 7-year period of time. Man is now saying, I am autonomous. I am master of my own destiny. I can handle everything. And by the way, he's going to get the chance. That's why the tribulation comes to pass, because God speaks to autonomous man and says, you've bragged about how you can run the world. Here's your chance. And he runs the world into the ground. Except those days be shortened, there should no flesh be saved. During the first half of the tribulation, 2 miracle-working prophets of God based in Jerusalem tell the world's population why God is judging them. They also proclaim God's free gift of salvation available through belief in God's Son, Jesus Christ. Exactly 3.5 years into the 7-year period, the world leader kills these 2 prophets and enters the rebuilt Jewish temple in Jerusalem. There he demands the entire world worship him as God. Those carrying the 666 mark become infected with awful sores. All sea life dies and the remaining fresh water becomes polluted. People chew their tongues in pain and curse God, refusing to turn from their evil deeds of murdering, stealing, witchcraft. The worst earthquake in history strikes, leveling the cities of the world. Hailstones weighing more than 50 pounds each rain down from the sky, crushing everything with their devastating impact. Finally, the armies of the world gather together in the Jezreel Valley to instigate the infamous and deadly Battle of Armageddon. This all-out confrontation almost annihilates mankind, but is stopped when Jesus Christ returns to planet Earth in the clouds. The entire world witnesses Christ's return. At ngayong napanood mo ang kabuuang video, ano sa tingin mo? Ang nangyayari ba ngayon sa Israel ay pasimula na ng mga huling araw? Gusto kong malaman ang pananaw mo. Please comment down below.